Alam po ninyo, ayoko sana makisali sa usapang divorce. Kasi kapag pumabor ka sa divorce, mababansagan kang masamang tao ng ating lipunan. Pero there comes a time in a man's life na kailangan mo ring magsalita. Bahala na ang may kapal. Hello Philippines, I'm Butch Serrano, and this is the Fourth Estate. Mainit po ngayon ang usaping divorce since it passed second reading sa House of Representatives. Actually, matagal na po yung panukala na iyan. Marami na ring naghaing mga kongresista at senador. In fact, si dating Presidente Rodrigo Duterte, advokasya niya iyan nung panahon niya. Pero walang nangyari sapagkat ang thinking o ang belief ng ating lipunan ay kung ikaw ay para sa divorce law, ikaw ay against the Catholic Church and its teachings. Being a Catholic country comprising of 80% of Filipinos, pag sinabi ng simbahan na dahil nagahin itong si congressman o si senador ng divorce law, ay masama na silang tao at dapat silang ikastigo. Kaya ilang dekada na nakalipas, takot ang Kamara na pag-usapan yan. And more often than not, binabawi ng mga naghain ng divorce bill ang kanilang panukala sa paniniwala na baka ikatalo nila ito sa eleksyon. But society does not remain constant. Our lives are not stagnant. Umiikot po ang mundo at sa pag-ikot, nagbabago ang pananaw. Pero ang masakit, hindi mo maalis na may mga kasal na hindi talaga magkasundo. Pero nagsasama pa rin dahil ang sabi ng simbahan at ng lipunan ay masama silang mga tao kung sila ay maghihiwalay. Yun lang naman ang issue. Yun lang naman ang nagpipigil sa ating mga kongresista kung bakit tumitigil ang usaping hiwalayan. Takot sa backlash ng Catholic Church at ng milyong-milyong nitong followers. At tama nga naman, mabuti pang manahimik na lang, di ba? Pero life is too short not to get involved. Opo, nandiyan na tayo. Baka masira ang lipunan, mababoy ang sanctity ng marriage, at gawing excuse na konting kibot laang hiwalayan na. Divorce agad, di ba? Pero sila yun. Hindi po lahat mababaw ang rason o tingin sa divorce ay isang pagtakas sa obligasyon. Marami diyang hiwalay, ginawa na ang lahat para sa kanilang marital obligations. Pero naghiwalay pa rin. At masama na sila sa paningin ng tao. Dahil sa isang pagkakamali na habang buhay nilang dadalhin. Because no one is perfect. Wala naman sigurong nagpakasal na gusto nilang maging hiwalay balang araw. Maraming factors ang pag-ibig. Maturity, hindi handa emotionally or financially. No love to begin with. Kasi more often than not, we make the mistake that lust is synonymous with love. At syempre, maraming tangang nagpapakasal. Kasi nga, tanga talaga ang mga nai-in love. Pero, sino naman na hindi may gusto ng forever, di ba? Sana advance rin naman kami mag-isip at lahat ng anggulo makita namin. Pero, marami nga nagkakamali at marami ang kinakasal na nalalaman lamang yan, yung pagkakamali na yan, na huli na ang lahat. So, ang tanong, masama na ba silang tao? You know, divorce is not a bad word per se, as these religious entities make them out to be. In fact, not speaking out against corruption, vote selling, pagbenta ng dangal, pagnanakaw, panglalamang sa kapwa, yun ang masama. Pero, have we heard anything from them? Meron dyan mag-asawa, ang tagal ng magkasama. Forever na nga. Pero parehong kurakot sa gobyerno. Are they any better than couples who just want to seek a new beginning dahil hindi magkasundo? Pero has not committed any wrongdoing to any man, nor to society, other than masama sila sa mata ng tao dahil gusto nilang magkaroon ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Of course, sasabihin ng pari na, okay, more forgiveness sa asawa mo, more patience, more love, more this, more that. Please lang po. Life is too short to carry a burden imposed by a society who is not involved in your life anyway.
Yung iba dyan nagtitiis na 20 years, mapalaki lang ang anak. Kahit asawa niya ng bababae o ng lalaki. O ng Google Pay kapag nakainom. O inubos ang pinaghirapan dahil sa sugal. O talagang kahit hindi na laang yung mga yon, wala talagang pagmamahal in the first place sa isa't isa. 15, 18, 25 years nagtiis. Minsan mas mataas pa. Tiniis nila. Huwag lang silang mahusgahang masamang tao sa mata ng lipunan. So what are we talking about here? The blind being led by the blind. Ang mga taong nais maghiwalay or hiwalay na po at tinutuluan ng mga relasyon at pag-ibig ng mga taong hindi nakaranas ng mga ito, at kung mayroon mang silang eksperyensya sa pagmamahalan, meron din kaya silang experience na masaktan ang damdamin? Thus, they are basically unqualified to talk about relationships they never had, pain they never felt, and a love they never lost. But they seem to be right simply because they say it's religion. But religion is not only for the good. Religion is also for the lost. And for those who need forgiveness, for those who need a second chance, and for those who need to love again. Mind you hindi ako naninira ng pari o relihiyon sapagkat ang sakit galing sa isang hindi magandang relasyon ay dapat pagdaanan at pagdesisyonan ng mga taong involved laang at hindi ng taong bayan. Ang katotohanan na kapag wala na talaga. Pakawalan na ninyo ang isa't isa at baka sa second chance na iyan ay magkaroon kayo ng kaligayahan, manumbalik ang inyong pagkakaibigan at maging maayos ang pagpapalaki ng inyong mga anak. In the end, the decision to pass a law on divorce is not a choice for religion or even Congress to make. It's for the parties involved. And when I say parties involved, I'm not saying si lalaki o si babae lamang. Because relationships always involve children. If you doubt supporters of the bill, why don't you ask the children of separated parents what they think? Kung gusto ba nila ipagpatuloy ang isang toxic environment. Hindi lang sa kanila because you'll be surprised. For children will always think about the happiness of their parents first. Ang gusto lang nila ay maging masaya ang kanilang mga magulang. As to their parents' character, children make no judgment. People do. Sumatotal, hindi na kailangan yung divorce law na yan. Hindi naman tayo magkakasundo dyan. Tignan ninyo, mawawala yung usapan na yan. Malapit na eleksyon sa takot lang ng mga nakaupo. Hindi kasi yan for public consumption. Ang pinagdadaanan ng isang pamilya ay para sa kanila laang. Para sa akin, gawin mo gusto mo. Basta wala kang tinatapakan. Maghiwalay kung talagang wala na. Manahimik, palakihin ang maayos ang mga anak na marangal at masaya at may pananalig sa Panginoong Diyos. Walang lipunan ang dapat magkait ng kaligayahan na iyan. I'm Butch Serrano, and this is the Fourth Estate. See you next week.